So mga kabayuts, mag-tutorial tayo ng Magnum Ice Candy ko at ibang ingredients naman ang sinubukan ko. So nag-try ako sa dali ng mga products. So ito yung condense sila. Try ko ito kung necessity dumating yung ice cream powder ko. So magta-try ako ng isang condense, isang all-purpose cream, tapos isang chop. At saka ito yung chocolate yung gagawin ko. So let's go. I-mix lang natin itong tatlo sa mixing bowl. So gagawin ako siya ng hand mixer. So ito i-slice natin. Pati kasi kung kasi medyo nag-melt siya. So i-slice lang natin siya at saka ilagay natin siya sa plastic ng ice candy. Natin itong all-purpose cream. So nagilito ito sa dali. So naka-chilled to, ayan. Kasi hindi pa dumating yung aking ice cream powder na ino ito. Ayan. So, sisimap lang natin. Ayan. Kung ano, condense. Ang lagyan ng condense. Ayan. Simutin lang natin. So, next is the ibap. So, nagdepende naman sa atin. Usually talaga ginagawa ko is ice cream powder in choice of serve. Tapos, ano, tawag ng condensada lang. Masarap siya. So, nag-try lang ako nito kasi naubusan ako ng ice cream powder. So, ayan. So, nasa sa inyo kung gusto nyo i-try. Kahit anong iba, panong brand ng ibap. All-purpose cream, tapos isang condense. So, nasa sa inyo. So, nagano siya. So, ayan. Ayan, so, nakabayos mo lang. Nasa natin ito. Ito yung ano, yung ano lang, yung mix mo. Yun lang. Kasi ano yan kayo. Ito ko lang ito na ito lang, ang notes. Ano hanggang ako lang mo, consistent. Ito yung lang ito. Mix sa kanya. So, ayan. Kung ito yung bago ako dito kasi, yun ko lang ito. Ayan, kasi kumabang talaga ako ng ice cream powder para mag-bubble ko. So, try ko lang ito. Kung hindi mo, ganun ito kasarap. Kaya, pwede ko na pag-mix. Okay, sa yung mixture natin, nabababos pala siya. So, nanibambog ako. Parang mas, ano, nasa sa inyo, mamili na lang kayo. Kasi for me, mas okay yung ice cream powder yung hinahalo ko tapos printing sada. So, ito ang dami yung babos. So, halo-haloin ko na lang. So, tapos yung tinikman ko siya, mas masarap yung printing sada tapos haluan mo ng ice cream powder. So, yun lang naman. Ano na lang, depende na lang siguro sa atin. So, itry ko siya kung ganun din ba siya kasarap sa una kong ginawa. So, hindi pa na-upload yung tutorial ko nung una kong ginawa. Magnum ice cream din na. Hinaluan ko siya ng ice cream powder, then printing sada lang. Isang printing sada, tsaka 2 cups ng ice cream powder. Ang dami kong nagawa, punong-puno siya. Pero ito, ayan, wala ko siya sa kalahati. So, parang ano, hindi ko siya, ano, mas okay ako dun sa una kong ginawa. So kayo, nasa sa inyo kung anong mas prepare nyo gawin. So try ko lang kasi ito na nagawa ko na siya. So let's go, mag-slice na tayo ng chocolate. Ayan na mga kabayots na chop-chop na natin. Tinuntian ko lang siya, hindi ko siya inubos. Kunti lang, dalawang line lang yung in-slice ko. So ilalagay na natin siya sa plastic. Then nag-prepare na din ako ng water, hot water, para ibabad natin siya para mag-melt siya. So ayan. So ilagay na natin siya sa plastic. Ganyan. So, dito, ilalagay na natin yung chocolate sa bawat plastic. So, ayan na yung mga nagawa natin mga kabayots ko na Magnum Ice Candy. Kasi hindi ko na siya na-video kanina kasi nga, ano na, battery empty ako. So, ngayon ko lang siya nabuksan. So, natapos ko na siya. So, ayan siya. Sa mixture na yon ng, ano, dali na condense, ibap, tapos all-purpose cream. So, medyo may kaliitan ng konti yung ml ng, ano nila, condense, EPC at saka ibap. So, hindi katulad ng Angel na medyo medyo malaki yung mas mataas yung impel ng Angel. So, ayan, ayun nagawa ko 21 pieces. So, may tubo naman siya, may tubo. Tutubo ako dito ng 165. So, try din na siya. Marami pa akong sobrang chocolates, marami pa akong magagawa din sa Dutch chocolate ko. So, ayan yung nagawa ko for my mixture na yun. Kasi first time ko gumawa ng ganong mixture. Kasi hindi pa dumating yung aking ice cream powder. So, ayan siya. So, kanina pala after nating binilagay sa plastic yung mga chocolates na hiniwa natin. Mas masarap po kung Dutch chocolate yung ano. Nandito po sa sa shop ko, i-check niyo na lang Dutch chocolate na dark chocolate yung mapa-premium or dark chocolate para lang masarap talaga siya. Tapos ganyan nga yung niya, kulay niya. So sobrang ganda niya. Tsaka matataba kasi yung ginawa ko kaya siguro 21 pieces lang yan. Pero may tubo na siya, mas okay na rin yan. So ayan, so after nung natin, ilagay siya sa individual plastic niya yan. Patok yung ginamit ko dyan, patok na plastic kasi mas maganda yung plastic ng patok. So nag-i-stretch kasi siya, hindi siya yung bigla-bigla na lang sumasabog or nabubutas. So yun, maganda yung plastic na patok. Dito din sa aking shop, i-check nyo na lang para kung balak yung mag-ice candy business o kung ano pa man, pang Graham bar. So nandito po lahat sa aking shop sa Yellow Basket. So i-check nyo na lang. So ayan siya. After pala natin ilagay sa mga plastic yun, i-melt natin siya sa saktong init lang na tubig. Huwag masyadong mainit para hindi masira yung plastic natin. Yung sakto lang na melt yung chocolate. So after natin ilagay yung mga chocolate sa plastic, yun, lalagyan na natin ng ganyan ka mag-ano lang kayo ng sukat kung hanggang saan yung yung mixture nyo. Yung sukat, kailangan may sukat. So ganyan yung sukat ko at medyo mataba din yan kaya solve yung bibili niyan. Susulit. 15 pesos pala yung bentahan ko niyan. So, pag Magnum talaga, 15 pesos talaga yung bintahan. So, ayan. Depende din yan sa costing mo at sa location. Pero mostly talaga 15 na ang bintahan ng Magnum Ice Candy. Kasi na matrabaho siya. Tapos, mahal yung chocolates. Tapos, yung mixture mo pa. Tapos, yung pagod. Tapos, yung kuryente pa. So, okay na yung 15 pesos na pagbebenta mo sa Magnum Ice Candy or Ice Candy. So, ayan siya. After nun, tapos yan, balutin mo lang ng ganyan. So, ayan na siya. Yan na yung result. So, ayan, diba?
So, yan lang yung ano, God bless everyone, happy selling. Tapos yung mga gustong mag, ano dyan, sana may natutunan kayo sa aking tutorial. So, comment nyo below kung ano pang gusto nyo malaman na tutorial. So, ano, happy ako na i-share yung mga knowledge ko about sa mga small business, mga extra, ano, para may extra income naman kayo, lalo na to yung mga nanay na nasa bahay lang. So, kailangan may freezer po ha, bago kayo gumawa ng ano, kasi kailangan talaga may freezer or ref kayo na may freezer para makapag-business din kayo ng ganito. So, God bless everyone. Enjoy your summer and have a peaceful, ano, Holy Week. So, ayan lang. Keep safe everyone. Keep safe po. God bless. Happy selling!